Wala yata siya magagawa pa para paalisin si Rizzy sa kwarto. The more na pinagtatabuyan niya ito, the more na mangungulit ito sa kanya. Imbis na maimbyar na siya sa asawa, ay nag-unbox na lang siya ng mga regalo nung nakaraang kaarawan niya. Hanggang ngayon kasi, di pa niya ito nabubuksan. Nakuha tuloy nito ang atensyon ni Rizzy. Ano mga yan? Mga regalo sa akin ng mga kaibigan ko. Una niyang binuksan ang regalo ni Rona. Laking tuwa niya na ito yung bag na palagi niyang tinitignan sa mall. Nahihiya naman siyang gumasta ng pera ni Rizzy, lalo na sa luho niya. Kaya hanggang tingin na lamang siya sa bag na hawak niya ngayon. Sunod na binuksan niya yung kay Misha na ang laman ay sombrero. Isinukat pa niya ito sa ulo niya. Bagay sa'yo. Nakangiting sabi ni Rizzy. Di niya inalis yon sa ulo niya at binuksan niya uli ang isa pang malaking paper bag. Excited niyang pinunit yon. Wow, labubo! Bulalas niya. Di niya maiwasang mapangiti habang niyayakap ito. Ang cute, ang lambot. Naaaliw na sabi niya. Kanino kaya galing to? Binalingan niya ang paper bag na balot nito na kulay puti. Kay Isko. Grabe, alam na alam niya ang bagay na gusto ko. Ang cheap. Naiiling na sabi ni Rizzy. Pagkatapos ay hinila nito ang laruan at inilayo sa kanya. Ibalik mo nga sa akin yan. Sa halip na sundin siya ay tinapon ni Rizzy sa labas ng bintana. Kaya gano'n na lamang ang pagkapikon niya rito. Ang sama mo! Asar na asar siya dito. Lalabas sana siya para kunin ito, kaso pinigilan siya ni Rizzy. Huwag mo nang pulutin. Bibilhan kita ng bago. Mas mahal pa dyan. Ilang ba labubo ang gusto mo? Bibilhan kita. Mas malaki dyan. O kaya naman gusto mo, la baby, pwede rin. Tingin ko mas okay yon. Inis na iniwanan niya ito at lumabas siya ng bahay para pulutin ang stuffed toy niya. Hinayaan siya ni Rizzy na makalabas ng bahay para pulutin ang laro ang inihagis nito. Kaso, nang pupulutin na niya ang stuffed toy, ay bigla naman siya nitong binuhat at ikinarga sa balikat nito na parang isang sakong bigas. Bitawan mo ako, ano ba? Pinagpapalo niya ang braso nito para bitawan siya nito, ngunit di natinag ang lalaki. Binitawan lang siya nito nang marating nila ang bahay at makapasok sila sa kanilang silid. At ibinagsak siya nito sa kama. Sa inis niya dito, di niya ito kinakausap kahit anong pilit nito sa kanya. Kailan ka ba babalik sa Maynila? Malamig na tanong niya matapos ang ilang oras na di niya pag-imik dito. Bakit ba pinagtatabuyan mo na ako? Sabihin mo nga kung anong problema mo sa akin. Hindi yung dinadaanan mo na naman ako sa hindi mo pag-imik. Paano tayo magkakaintindihan yan kung hindi mo sasabihin sa akin ang problema mo? Gusto mo ba talaga malaman? Aniya na mayroong matiim na titig sa asawa na sinalubong nito ng matiim na titig din. Oo, sabihin mo, nandito tayo nagkakaganito, Alyana. Pagod ako at stress sa opisina. Pati ba naman dito, Alyana? Naiimbyer na ito sa kanya. Naialis niya ang mata sa asawa. Ang lagay, siya pa ang may kasalanan sa kanilang dalawa. Kung gano'n naman pala, bakit mo pa ako dinala dito? Nai-stress ka pala sa akin. That's not what I mean, babe. Biglang kambyo nito. What I mean is that ayoko nagkakaganito tayo. Kaya kung nagtatampo ka sa akin or galit ka, sabihin mo. Para hindi naman ako nanghuhula kung ano bang pinuputok ng butsi mo. Nito. Bagamat mahinahon ang boses nito nung una, di na nito naitago pa sa dulo ang pagkabugnot nito. Bagay na ipinagkibit balikat niya lang. Mas gusto niyang umiwas kesa makipagsagutan sa lalaking to. Wala rin naman mangyayari kung sasabihin niya dito ang lahat ng hinaing niya sa pagsasama nila. Kaya mas mabuting i-ghost na lamang niya ito kagaya ng ginagawa nito sa kanya. Aalis na walang malinaw na paalam, babalik kung kailan siya nito gustong puntahan. Bumaba siya sa kama para lumabas ng pinto at bago niya magawa yon, hinarang siya nito. Huwag mo akong iwasan, Alyana. Sabihin mo na kung anong problema mo. Mautiridad nitong sabi. Sa itsura nito ngayon, tila walang kawala ang mga bagay na tinatago sa loob niya. Pinipiga siya nito hanggang mailabas lahat ng nasa loob niya. Tinignan niya ito ng matiim sa mata. Gusto mo ba talaga malaman? Aniya na may nanunukat na tingin sa lalaki. Oo. Doon siya bumalik sa kama at naupo sa gilid ng kama. Hindi sila makakapag-usap ng masinsinan kung tatayo siya sa may pinto. Maghiwalay na tayo. Mahina ang boses niya, ngunit agad na nakasagot ang asawa. What? Gulat na tanong nito sa kanya. Ayoko na, Rizzy. Nagsasawa na ako sa relasyon nating to. Di niya narinig magsalita ang asawa, ngunit sa mga titig nito sa mata niya ay naghihintay itong paliwanag kung bakit.
Hindi ko na kaya makisama sa'yo. Hindi na ako masaya, Rizzy. Kaya tapusin na natin ang pagsasaman to. Ipaliwanag mo kung bakit ayaw mo na. Baka sakaling magawan ko pa ng paraan. Kalmado ito nakaupo sa kama, nakatingin sa ibaba at hinihintay na magsalita si Alyana. Huwag na. Kung sasabihin ko sa'yo lahat-lahat ng hinahing ko sa'yo, baka di tayo matapos dito. Then, say it. Wala akong pakialam kung abutin tayo maghapon o kaya naman 1 linggo. Makikinig ako. Halos mabingi siya sa pagsigaw nitong sabi, ngunit di sapat yon para lumabas sa bibig niya ang mga hinaing niya rito. Kaso, mas mapilit ito at talagang pinipiga siya ng husto. Come on babe, tell me, sabihin mo na. Talaga bang gusto mong malaman ha? Pasigaw niyang ganti sa pumipiyok na boses. Wala akong boses sa'yo. Alam mo ba yon? Hindi ka nakikinig sa akin. Sa atin dalawa yung gusto mo lang ang nasusunod. Paano naman ako, Rizzy? Mag-asawa tayo. Pero pakiramdam ko, kabit ako. Sige nga, sino ba legal na asawa na itinatago sa pamilya? Ni hindi mo nga ako mahiharap sa magulang mo. Bakit? Nahihiya ka na ako na pangasawa mo? Alam mo ba kung bakit di kita mahiharap sa kanila? Pinantayan nito ang lakas ng boses niya. Ayaw nila sa'yo. Ayaw nila sa'yo, Alyana. Dahil mahirap ka lang at mayaman kami. Gusto mo pa talaga marinig sa akin yon? Ha? Pati sa kanila? Pwes ako, hindi ko kaya. Dahil ayoko laitin ka lang ni mama. Masakit yun sa akin, Alyana. Dahil mahal kita. Ikaw ang pinili kong makasama kahit ayaw nila sa'yo. Okay lang sa akin yon, Rizzy. Matatanggap ko. At least sinubukan mo akong ipakilala kahit pa ayaw nila sa akin. Ang gusto ko lang naman malaman nilang narito ako. Nag-e-exist ako sa mundo mo. Kesa naman binuburo mo ako dito sa bahay natin. Habang ikaw naroon sa Maynila, nagpapanggap na binata sa harap ng pamilya at mga kakilala mo. Alam mo ba kung anong pakiramdam kapag iniiwan mo ako? Matiim na tanong niya sa asawa. Para ako mababaliw sa lungkot kahit narito ang pamilya ko. Dahil ikaw ang iniisip ko oras-oras, Rizzy. Alam mo ba yon? Hindi na niya napigil ang pangmaluha habang pinaghahampas ang dibdib nito sa 2 kamay niya. Mahal kita, Rizzy. Mahal na mahal. To the point na ayaw ko mawala ka sa paningin ko. Kaya lang kapag hinihiling ko sa'yo yon, alam ko naman na di ka papayag na makasama ako sa mundo mo. Hirap na ako, Rizzy. Kaya mabuti pa tapusin na natin to. Ako rin naman, Alyana. Mahirap din naman sa akin ang ginagawa ko. Gusto rin naman kita makasama araw-araw, oras-oras. Kaya lang, hindi pwede. Inunahan na niya ito. Oo, dahil kapag nalaman nito ni mama, nakasal na tayo. Babawiin niya sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ayoko mawala yon. Tatanggalin nila sa akin lahat ng mamanahin ko, maging ang posisyon bilang CEO. Ayoko mapunta lahat ng yon sa asawa ng kapatid ko. Dahil ako ang naghirap para palaguin ang aming kumpanya. Kaya itatago mo ako ng ganito? Hanggang kailan, Rizzy? Matiim na tanong niya rito. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Nangako sa akin si Papa. Kapag natapos ang Valderrama Port sa main project ko, ibibigay niya sa akin ang buong Valderrama Company. At kapag nangyari yon, pwede na kitang ilabas mula rito. Pangako yon, Alyana. Kapag nangyari yon, pakakasalan ulit kita sa harap ng maraming tao. Anito sa malumanay at nakikiusap na boses at hinalikan ng kamay niya. Hindi ko alam kung mahihintay ko pa ang panahon na sinasabi mo. Ayokong hilahin ka pababa at magalit sa'yo ang pamilya mo. Kaya pag-iusap, tigilan na natin to. Hindi maaari. Naiiling nitong sabi at ikinulong siya sa bisig nito. Kapag kuwan ay iniharap siya nito sa mukha nito. Akala ko ba mahal mo ko? Sandaling panahon na lamang ang hinihiling ko sa'yo. Pag-iusap, Alyana. Pagbigyan mo na ako. Pag-iusap. Mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal din naman kita. Kaya lang, ayoko nga ako maging dahilan ng pagguho ng pangarap mo. Kaya papalayain na kita, Rizzy. Hindi tayo bagay. Langit ka. Lupa ako. Tanggapin na lang natin ang katotohanan yon. Di na tayo maaaring magsama. Kaya kitang dalhin basta't kumapit ka lang sa akin. Huwag mo akong bibitawan, please. Masuyo nitong wika. Pagkatapos ay hinalikan uli ang likod ng palad niya. Nang di siya sumagot, ay kinabig siya nito at niyakap na mahigpit. Ayoko maghiwalay tayo. At hindi ko matatanggap ang pagkikipaghiwalay mo sa akin, Alyana. Nakakasilaw na liwanag ang gumising kay Rizzy nung umaga. Pasado 10:00 na pala ng umaga. Napasarap yata ang tulog niya ngayon. Bakit ba naman hindi? Katabi niya lang naman ang babaeng mahal na mahal niya at namiss niya ng sobra. Napapangiti na lamang siya nang mapabaling siya rito.
Mabuti na lamang at mabilis niya itong napaamo. Akala niya tuluyan na siya magiging single. Aminado naman siya na marami siyang pagkukulang sa asawa. At nagigilty siya sa maraming pagkakataon. Kaya hanggat maaari, ayaw niya munang maging ama. Nag-aalala siya. Paano na lang kung hindi rin siya maging mabuting ama? Hindi niya gusto na dalawa ng tao ang itatago niya sa kanyang magulang. Pero hindi bali na. Ngayon lang naman ito. Kapag natuloy na ang project niya sa Valderrama Port, ay magiging maayos na ang lahat sa kanila ng asawa. Yun lang ang hinihintay niyang masimula. Magiging kanya ng tuluyan ang Valderrama Cargo Shipping Company. Nasa kalaliman siya ng pag-iisip nang marinig niya ang malakas na doorbell. Nagising tuloy si Aliana sa mahimbing nitong pagkakatulog. Rizzy, may tao. Sino ba yon? Nito. Bumangon nito at hinanap ang roba. Ako na lalabas. Sabi niya. Naawa naman siya kay Aliana na tila ba nanlalambot pa. Hindi niya napigilan ang sarili kagabi. Makailang beses niya ito naangkin. Dali-dali siya nagsuot ng boxer at sando at lumabas ng kwarto. Rizzy! That voice sounds like a familiar to him. Umeeko ang boses na yon sa buong kabahayan. Mama? Di niya malaman kung matutuwa siya sa pagkakita nito sa sala. For God's sake, sino bang impakta ang nagtip dito na narito siya? Mapuputulan niya talaga ng dila. Wala naman itong alam na lungga niya dito sa Santa Elena. Ang lapad ng ngiti nito habang sinasalubong siya at hinalikan siya nito sa pisngi. Rizzy, anak. Hindi mo naman sinabi na meron ka palang ganito kagandang property dito sa Santa Elena. I like it. So refreshing. Natutuwang sabi nito at super proud ito sa bagong tuklas na lugar. Maganda naman kasi sa paligid at kahit siya, na love at first sight din siya sa lugar. Ang problema lang ang tinatago niya rito. Sana wag siya lumabas. Usal niya sa isip, si Aliana ang inaalala. Dapat pala isinama ko dito si Gwen. I'm sure magugustuhan niya rin dito sa place mo. Pwede kayo mag-honeymoon dito after wedding niyo. What do you think, anak? Nasapo niya ang ulo sa tanong nito at mariin niya itong tinutulan. This place is not open to everyone, Mama. Para lang sa akin to. Git niya. Hindi naman iba sa'yo si Gwen kapag naikasal na kayo, Rizzy. Huwag ka nga maramot. Hindi naman sa nagdadamot ako, Ma. Gusto ko ng sarili lugar kapag gusto ko mapag-isa. Naiiwas niya ang mata nang makita ang ina na nakatitig sa itim na mata niya. Yun ba talaga? O baka naman may tinatago ka? Magtapat ka, Rizzy. This time, seryoso ito. Naitaas niya ang kamay para pasubalian ang paratang nito. Wala, Ma. I swear. Huwag lang lalabas ang ebidensya. At ang ebidensya ay unti-unti lumalapit sa kinaroroonan nila. Rizzy, sino yung bisita natin? Malambing na tanong ni Aliana. Napapikit siya na lumabas si Aliana sa kwarto nila at papunta ng sala. Dahan-dahan itong sinalubong ni Doña Ignacia na may nanunuyod ng mga mata, mula ulo hanggang paa. Who are you? Bigla na lamang nanigas si Aliana sa kinatatayuan nito. Hindi na nito nagawa pang humakbang papunta sa sala na sadya nito. Hindi rin nito malaman kung anong isasagot sa kanyang mama. At si Doña Ignacia, hindi ito tanga para di mahulaan kung sino ang babae sa harapan nito. Di man ito sumagot. Maybe you are my son's flavor of the month, darling? Nakangiti nitong sabi kay Aliana. Pero batid ni Rizzy na di ito natutuwa sa kanyang asawa. Pagkitang tao lang ito ng ina. Malamang nanggagalaiti na ang kaloob-looban nito. You know what, Iha? You're beautiful, sexy, and you look innocent. Taglay mo ang katangian na hinahanap ng anak ko. O ng iba pa mga kalalakihan. Maybe. Nito nang may pagtaas pa ng kilay sa kanyang asawa. Bata ka pa at sariwa, kaya naman marahil ay aliw na aliw pa sa'yo ang anak ko. Sa ngayon nga lang, di ko masasabi sa'yo na ikaw talaga ang panghabang buhay niya. Dahil kilala ko ang anak ko from head to toe. Binalingan pa siya nito. Pagkatapos ay binalik nito ang mata sa kanyang asawa. Wild ang anak kong yan, Iha. Mapusok. Mahilig siya mag-explore sa lahat ng bagay, pati sa mga babae. Mapamaputi man yan. O mapaitim na lahi ay pinapatulan niya hanggat may butas. Napakuyom si Rizzy sa paninirang puri sa kanya ng ina. Habang si Aliana ay pinipigilan ng mapaluha habang nakikinig kay Doña Ignacia. You heard it right, Iha. Playboy ang anak kong yan. At di ikaw ang magpapatino sa kanya. At alam mo kung sino ang babaeng yon? Narinig mo naman siguro ang pangalang Gwen Abelardo, the supermodel queen.
na anak ng kagalang-galang na senador na si Mike Abelardo. Siya ang gusto ko para sa anak ko. Kaya kung maaari, dumistansya ka sa kanya. Kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan para mawala ka sa buhay ng anak ko. Ma'am, kasi po, katulong niya lang po ako dito. Wala po kami relasyon na dalawa. Nauutal-utal na wika ni Aliana sa kanyang ina. May iwan ko na po kayo. Anito sa nanginginig na boses, sakay tumabilis na humakbang. Ngunit bago pa man ito lumagpas kay Rizzy, ay nahapit niya ang bewang nito palapit sa katawan niya. Hindi ko siya katulong, mama. Hindi ko rin siya babae. At lalong di ko siya pampalipas oras lang. Asawa ko si Aliana. What did you say? Sa lubong ang kilay na tanong ng matanda. Si Aliana ang sinasabi ko sa inyo, mama. Kaya ayokong pakasalan si Gwen. Dahil kasal na kaming dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Aliana at hinarap kay Doña Ignacia kasama ng kamay niya upang ipakita ang wedding ring nila. Hindi makapaniwala si Doña Ignacia sa nakikita. Naiiling ito. No, Rizzy. Sabihin mo, hindi totoo yan. 3 taon na kaming kasal, mama. Itinago ko yun sa inyo dahil alam kong hindi niyo siya matatanggap kahit kailan. Talagang hindi, Rizzy. Hindi, kahit kailan. Wala akong magagawa kung ayaw niyo sa kanya. Sige, dahil matigas ang ulo mo. Magmatigasan tayo. Wala ka makukuha naman sa akin kahit ni isang kusing. Makikita mo. Mula sa araw na to, hindi na ikaw ang CEO ng kumpanya. At ipapatigil ko rin ang construction ng project mo. Pagkasabi ni Doña Ignacia ay mabilis ito lumabas ng bahay. Humahagulgol na napayakap si Aliana sa asawa. Di tuloy malaman ni Rizzy kung paano patatahanin ito. I'm sorry, honey. Walang katotohanan ng sinasabi ni mama. Ikaw lang ang mahal ko. Wala akong ibang babae sa Maynila. Ay sir. Puno ng pag-aalala at pagsuyong wika sa asawa. Naiiling itong yumakap na humagulgol sa dibdib niya at pilit niyang inangat yon at tinapat sa mukha niya. Maniwala ka. Wala akong ibang babaeng mahal kundi ikaw lang talaga. Oo, aminado ako. Babaero ako dati bago pa kita makilala. Pero nung ikinasal na tayo, tumigil na ako. Simula ng araw na yon, wala nang iba nakikita ang mga mata ko kundi ikaw lang. At walang ibang hinahanap ang sistema ko kundi ikaw lang. Maniwala ka sa akin, honey. Alam ko, Rizzy. Naniniwala naman ako sa'yo. Kaya lang ano? Paano ka? Ang pinaghirapan mo. Ayokong isakripisyo mo yon para sa akin. Napahinga siya ng malalim. Nasaktan na ito't lahat ng kanyang ina ay siya pa rin ang iniisip nito. Hayaan mo na. Wala akong magagawa kung tatanggalin sa akin ni mama lahat ng mamanahin ko. Isa lang mahalaga sa ngayon na ayoko mawala ka sa akin. Ikaw, Aliana. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko na di ko kayang mawala. Siguro kapag nangyari ang bagay na yon, mas gugustuhin ko na lang mawala dito sa mundo. Hindi kaya nabibigla ka lang? Napangiti siya sa tanong nito. Alam ko ang sinasabi ko, honey. Nakangiting sagot niya sa asawa na bakas pa rin sa pag-aalala sa muka. Paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang nagsabi sa mama mo ng tungkol sa atin? Ako pa rin ba ang pipiliin mo? What? Nanlalaki ang matang tanong niya.